Ito na. Good morning. Update sa ating repair na bangka. Ito na. Ayan oh. Tapos na ang paglagay ng kuberta. Dagpak. Ayan oh. Oh. Nalihan na natin. Kinis na. Pantay na. Ayan. Dito naman. Ayan. Oh. Epoxy natin yan dyan. Ano, nilihan na natin yan. O ganun dun sa unahan. Hanggang dun. Yung. Yan. Ang dugtungan dito. Dugtungan ay na-epoxy na masilya natin. Puno yan ng epoxy doon sa loob. Yan. Tapos na rin. Yan. Puro buhangin kasi maulan. Hindi mo na namin ginalaw nung umuulan. Yan. Yan oh. Di ba? Tapos na. Pintura na lang dito sa loob. Masilyado na. Yan. Pero papahabulan natin yung mga na yan oh. Katulad yan, hindi masyadong dumi. Hindi masyadong nalagyan ng epoxy pero dikit na dikit yan dun. Yan. Ayan o. Yan. Parang langkam. Yan. Yun. Minasilya natin yung kasko. Hanggang doon sa gitna. Yung ating body si Billy. Brad! Hi muna dyan! Hello! Yan. So, yan. Medyo, yung mga plywood natin na basa. Ilang araw ba naman yung bagyo? Oo. Binagyo tayo. Sunod, ito naman ang re-repair natin. Simula dito. Dito natin yan puputulin. Yung itong batyula. Tapos natin ang ninipisan natin ng konti hanggang dito. Dito ang dugtong. Papunta doon sa dulo. Dudugtungan natin, papaguhan natin ng batyula yan. Matibay pa pero kasi dito ay nabulok na, bulok na. Nabulok na dito banda kasi ito absorbent na tubig, kaya kahit na maganda ang plywood dahil sa tubig siya, ayun, bulok siya, bulok. So, kaya yan, natin yan, mamasilyahin natin itong mga ito okay pa naman. Yun. Nalihan na yan. Masilya na lang kulang. Nalihan na natin. Yan na siya. Pagkatapos nito, magsisi trial kami. Papuntang alam na kung saan papunta. Yan. Okay. Yan naman yung dingding. Tapos na. Silyado yan. Punta doon. Pati yung ating kasko, minasilya natin. Para dumagdag konti pa ang panahon niya. Yan. Ngayon, ito lilihain pa dahil hindi natapos nakaraan. Dahil nabot tayo ng bagyo. Yan. Yung natural na pikas-pikas ng plywood, pinatsingan natin ng epoxy. Ayan siya. Pag napinturahan yan, wala na yan. Ito nalihan na. Ayan. Ito yung dugtungan dito.
Nakakatuwa kasi alam mo, tinatanggihan tayo ng mga tao dito. Kasi ayaw nila. Ayaw nila sa atin. Oo. Ayaw nilang gawin. Hayaan daw mabulok. Bigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan para gawin ito. Hindi tayo na maasa sa sarili natin. Yan. So ano na lang, yun doon na lang sa dulo. Tapos kamaruti. Kunti na lang. Madali na ang trabaho sa kamaruti dahil ang kamaruti nasa ibabaw. Napakahirap pala talaga magawa ng bangka. Oo, number 1 kung repair, yun na nga. Kasi hindi mo na mababasyadahan ng maayos yung kasko. Oo. Siyempre pag tinanggal mo lang yung plywood, hindi maiwasan na sumasama yung kahoy, yung gilid ng binasyada dito sa kasko. Itong gilid na to. Kaya yan, yung yung plywood, una muna nating inayos dito sa ibabaw. Inayos muna natin sa ibabaw. Kasi kumibag kasi itong batyula. Medyo nabago yung, hindi siya straight. Kaya nung hulma na natin yung ibabaw, pinakagatan natin yan ng clamp. 2 clamp kabilaan. Bago, yung dito sa ibaba naman, ginuhitan natin doon sa loob. Itong dito. Ginuhitan natin doon sa loob. Pagkatapos, kinuha natin yung kung gaano kakapal. Galing sa basyada sa ibabaw pababa. Doon sa kasko. Yun. Hindi talaga straight na yung hiwa ng plywood ay masusunod. Hindi. Kailangan mong sundan yung ng kasko. Medyo yung mga kasi medyo umalo na yung yung basyada. Kaya yun, susundan mo yun base sa pagguhit. Kaya ang tagal namin na ihulma ito. Totoo nga ang sabi ng mga panday na mas maganda raw yung gagawa ka ng bago kaysa sa magre-repair. Kaya pala gano'n na lang, 10,000 ang singil nila sa kung amin na lahat ng paglinis. Trabaho na lang sila, magkabit na lang ng dingding. Pero kung sila pa maglinis lahat, magtanggal ng kasko ng plywood, 6,000, di 16,000 lahat. Sayang naman.